kwentong pambata ng mga Ingles. Ang apat na magkakapatid. Isang araw sa isang maliit na baryo, may nakatirang isang mangingisda kasama ang kanyang apat na anak. Sina Cole, Rob, Alex, at Harry. Mahirap lamang ang mangingisda at tanging pagbebenta lamang ng isda ang kanyang pamumuhay. Sapat lamang ang kanyang kinikita para sa pamilya niya. Wala na siyang maibibigay pa para sa kanyang mga anak. Isang araw, tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabihan. Makinig kayo mga anak. Wala na akong maibibigay pa sa inyo. Nasa hustong edad na kayo para maglakbay sa mundo. Kailangan nyo nang maghanap ng trabaho. Ngunit Ama, wala kaming alam na trabaho. Anong gagawin namin ngayon? Iyan ang kailangan nyong malaman sa sarili nyo mga anak. Kailangan nyong umalis para matagpuan nyo ang trabahong babagay sa inyo. Ngunit Ama, hindi pa namin nararanasang maglakbay mag-isa. Anak, huwag kang mag-alala. Ayokong maging mangingisda kayo magpakailanman. Hindi sapat ang kinikita sa trabahong ito. Maglakbay kayo at hanapin nyo inyong swerte. Sige Ama, kung ito po ang inyong kagustuhan, susundin namin kayo. Opo Ama, masusunod po. Nagpaalam na ang magkakapatid sa kanilang ama at umalis. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng 400 na papunta sa iba't ibang direksyon. May naisip si Rob. Sa tingin ko, dapat tayong mamili mula sa 400 ito. Tapos magkikita-kita tayong muli rito pagkatapos ng 4 na taon. Naintindihan ko po, Kuya. Magandang ideya nga yun, Kuya. At naghiwalay na nga ang magkakapatid sa magkaibang landas. May nakasalubong naman si Rob. Kaibigan, dulo na ito ng daan. Saan ka pupunta? Gusto kong matuto ng bagong gawain. Kahit anong gawain na magbibigay sa akin ng kabuhayan. Sumama ka sa akin. Tuturuan kitang maging pinakamabilis na magnanakaw. Nako. Gusto kong kumita sa tapat na paraan. Ayoko magnakaw. Gusto kong maging malaya. Ayoko makulong magpakailanman. Kaibigan, sinong nagsabing makukulong ka? Basta pag-aralan mo lang ang sining ng pagnanakaw at gagaling ka. At pumayag naman si Rob. Sa tingin niya, wala namang masamang matutunan niya ito. Kaya sumama na siya sa lalaki. Tinuruan siya nitong maging magaling na magnanakaw. Na kahit na anong bagay na gusto ni Rob, makakaya niyang kunin ito nang walang nakakapansin. Habang naglalakad si Cole, nakarating siya sa isang lugar na may dumadaloy na ilog. Iisa lamang ang nakatayong bahay rito at wala nang nakatira pang iba. May nakita siyang isang matandang lalaking nakatayo sa tabing ilog. May hawak itong isang bagay na babasagin. Hindi maintindihan ni Cole kung ano ito. Naisip niyang lumapit. Paumanhin po, ano pong ginagawa niyo? Gamit ang instrumentong ito, madali kong makikita ang mga bagay mula sa malalayong lugar. Tinatawag nila itong binoculars. Napakagaling naman po ng bagay na yan. Pwede niyo po ba akong turuan? Kung talagang gusto mo, tuturuan kita. Nagsimulang mamuhay si Cole kasama ang matanda. Tinuruan siya nitong maging magaling sa paggamit ng binocular. Pagkalipas ng ilang buwan, naging eksperto na siya sa paggamit nito. Napakahusay mo na. Maaari ka nang maglakbay muli kung gugustuhin mo. Tama. 1 taon na rin ang nakalipas. Kailangan ko nang umalis. O siya, sige. Kunin mo na ang binoculars na ito. Gamitin mo ito para makita ang mga bagay sa mundo o kahit pa sa kalangitan. Samantala, nakatagpo naman ng isang mangangaso ang pangatlo sa magkakapatid. Nanirahan siya sa tahanan nito at pinag-aralan niya ang pangangaso gamit ang pana. Alex, ilang araw ka na rin nagsasanay rito sa bukid. Oras na upang magsanay ka naman sa kagubatan. Tingnan natin kung kaya mo nang tamaan ng mga gumagalaw na bagay. Oo ba? Magkasama silang pumunta sa kagubatan kung saan tinuruan siya ng mga ngaso kung paano umasinta ng isang tumatakbong usa. Matagumpay niya natamaan ng usang yun.
Alex, tara! Ikaw naman ang sumubok. Kinuha ni Alex ang pana at sinubukan ito sa isang ibon, ngunit nabigo siya. Alex, kailangan mo pang magsanay. Mula ngayon, araw-araw na tayong pupunta sa gubat para magsanay. Sang-ayon ako sa'yo. Araw-araw na dinadala ng mga ngaso si Alex sa kagubatan para magsanay. Dumating ang panahon, lahat ng kanyang pagpana ay hindi na sumasablay. Naging napakahusay na ni Alex sa pagpana. Mahusay, Alex. Magaling ka ng umasinta. Natutunan mo na nga ang lahat. Salamat kapatid. Natulungan mo ko na sobra. Dahil sa iyong pagtuturo, natutunan ko ang lahat ng ito. Ngayon ay gusto ko nang umuwi sa amin para matulungan ko ang aking ama. Oo, maaari ka nang umalis. Ibinibigay ko na ang busog na ito. Matutulungan ka nito. Nakarating naman sa isang baryo ang bunsong si Harry kung saan nakilala niya ang isang mananahi. Kapatid, sino ka at anong ginagawa mo rito, ha? Harry ang pangalan ko. Gusto kong matuto ng kahit anong larangan. Sige, sabihin mo sa akin kung gusto mong maging mananahi. Pwede kitang turuan. Oo ba? Bakit hindi? Gusto kong matuto niyan. At namuhay si Harry kasama ang mananahi. Taos-puso siyang tinuruan nito sa larangan ng pagtatahi ng damit. Ipinaliwanag nito lahat ng kaalaman tulad na lamang kung paano palusutin ang sinulid sa karayom at kung paano hawakan ng tela bago ito tahiin. Lahat ito tinuro niya. Dumaan ang panahon at talaga namang natutunan ito lahat ni Harry. Masaya ang mananahi sa kasipagan at katapatan ni Harry. Nang kailanganin na ni Harry na umalis, binigyan niya ito ng karayom at sinulit at pinagsabihan. Napakasaya ko sa trabaho mo. Kunin mo itong karayom at sinulid. Panatilihin mo ang lambot ng sinulid. Ngunit dapat kasing tibay ng bakal at kaya mo nang tahiin lahat. Ni walang makakapansin kung nasa ng dugtungan at buhol nito sa kahit anong tahiin mo. Nagkita-kitang muli ang magkakapatid sa lugar kung saan sila naghiwa-hiwalay. Matapos ang 4 na taon, magkakasama silang umuwi sa kanilang bahay. Nakita nilang muli ang kanilang ama at kinuwento ang kanilang natutunan sa kanilang pagbalakbay. Isang araw, umupo sila kasama ang kanilang ama sa ilalim ng puno sa labas ng kanilang bahay. Sinabi ng kanilang ama, Gusto kong makita ngayon kung gaano kayo kahusay sa larangang natutunan nyo. May isang pugad sa taas ng puno. Sabihin nyo sa akin, ilang itlog ang naroon? 5 po. Ngayon, Rob, kunin mo ang mga itlog sa ilalim ng inahing ibon na nililimliman nito para mapisa. Ngunit hindi niya ito dapat mapansin. Umakyat si Rob sa puno nang hindi nakikita ng ibon. At nakuha niya ang itlog. Napakaliksi ni Rob na hindi man lang naramdaman ng ibon na nawala ang itlog sa ilalim nito. Aba! Ang galing! Inilagay ng mangingisda ang 4 na itlog sa bawat sulok ng isang lamesa. At sinabi kay Alex, Hatiin mo sa 2 mga itlog sa pamamagitan ng isang pana, ngunit hindi mo dapat masaktan ang mga sisiw sa loob nito. Kinuha ni Alex ang kanyang pana at sa pamamagitan lang nito, nabasag na niya ang 4 na itlog. Masaya ang kanilang ama na makita ito. At sinabi niya sa kanyang anak na si Harry, Ngayon naman ay tahiin mo ang mga itlog upang maibalik sila kagad sa kanilang inahing ibon. Kinuha naman ni Harry ang kanyang sinulid at itinahi ang mga itlog. Pinalik naman ito ulit ni Robbie sa pugad. Wala pa rin kaalam-alam ang ibon sa mga nangyari. Mahusay mga anak ko. Tunay na marami kayong natutunan sa loob ng 4 na taon. Wala na akong maihahandog pa sa inyo. Pero sigurado akong magkakamit kayo ng swerte sa buhay dahil sa inyong kasipagan. Pagkalipas ng ilang araw, isang balita ang kumalat sa kaharian. Isang dragon ang kumuha sa prinsesa. Idiniklara ng hari na kung sino man na makapagliligtas sa prinsesa ay pakakasalan niya. Mga anak,
Ito na ang pagkakataon para ipakita ninyo ang inyong kakayahan. Iligtas ninyo ang prinsesa mula sa dragon. Naghanda na ang magkakapatid at naglakbay upang iligtas ang prinsesa. May nakita si Cole sa kanyang binocular at sinabing, Nakikita ko kung nasaan ang prinsesa. Dinala siya ng dragon sa isang isla sa gitna ng karagatan. Masugid niyang binabantayan ng prinsesa. Pumunta sila sa hari upang humingi ng barko para makapunta sa isla. Binigyan sila ng hari ng isang barko at ginamit iyon sa paglalakbay. Nakita ni Cole sa kanyang kinatatayuan ng dragon. Nakikita ko na. Natutulog ang dragon sa kandungan ng prinsesa. Hindi ako maaaring pumana kung ganun. Dahil maaari kong masaktan ng prinsesa. Teka, kaya kong kunin ang prinsesa sa dragon. Bantayan niyo na lang muna ang barko. Kinuha ni Rob ang prinsesa mula sa dragon. Ngunit nang babalik na sila sa barko, nagising ang dragon. Lumipad ito at sinundan sila. Aatake na sana ang dragon nang panain siya ni Alex. Nalaglag ang dragon sa karagatan at dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak, lumaki ang alon at nasira ang barko. Lumutang lang silang lahat gamit ang mga kahoy galing doon sa barko. Kinuha ni Hari ang kanyang karayom at sinulid. Sinimulan niyang tahiin ang mga piraso ng barkong hawak nila. Hindi nagtagal, nagdikit-dikit ang mga piraso at kaya na nila itong upuan. Ligtas na nilang naiuwi ang prinsesa. Noon din, pumunta sila sa hari. Kayo na ang magdesisyon kung sino sa inyo ang magpapakasal sa prinsesa. Nang marinig ito ng magkakapatid, nagsimula na sila mag-away. Kung hindi ko nakita ang prinsesa, ano ang magagawa nyo? Kaya ako dapat ang magpakasal sa prinsesa. Kung hindi ko nakuha ang prinsesa sa dragon, ano ang magagawa niyo? Kaya ako ang karapat-dapat. Kung hindi ko natalo ang dragon, maililigtas niyo ba ang prinsesa at maiuuwi dito sa kaharian? Bakit kayo magpapakasal sa kanya? Hindi ba dapat ako ang pakasalan niya? Kung hindi ko tinahi ang mga piraso ng barko, nalunod na kayo. Kaya naman, ako ang dapat niyang pakasalan. Dahil sa pag-aaway ng magkakapatid, napagdesisyonan ng hari na wala sa kanila ang pakakasalan ng prinsesa. Walang magiging masaya sa ganito. Binigay na lamang ng hari ang kalahati ng kanyang kaharian bilang gantimpala. Nakuha na ng magkakapatid ang lahat ng gusto nila. Sa wakas, natapos na rin ang kahirapan ng mangingisda at namuhay silang masaya magpakailanman.